Agardisyo, mga kanunayan, sa awiting makalangit. Hallelujah, praise God. At sa ngalan po ng ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat tayo tumayo bilang tayo ng paggalang sa salita po ng Diyos. At binibig ko po pagkakataon sa ating Pastor Jimboy sa kanya po pagkakataon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ephesians chapter 4, verse 23 to 24. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created righteousness unto holiness. Precious Lord and God Jesus Christ, enlighten our hearts and our minds. Tuguti ang kamagabukas ng mga tinagong mabahin na alang sa sulatan, Ginoo. Turuan mo po kami, Panginoon, sa iyong Espiritu po, sa iyong banal na Espiritu, upang magawa namin iyong kaloob,
sa pagsunod sa iyong mga turo. At Lord, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Grace and peace in the name of our Lord Jesus Christ. Sa pagpalang umaga sa bawat isa, Pastor Ramon Senior, Pastor William, sa akin kasama, Pastor Ernie, at sa lahat ng mga kapatiran ko, bagong mga mukha. No, nakita ko nung dati dito kami may mga bagong binigay ng Panginoon. So, nandito po kami dahil po sa gawain ng Panginoon. Mayroon po tayong Palawan General President po sa Butcheren. Ngayong 18, coming 18. So, imbitado po tayo lahat na makinig sa Tarang Diyos sa ating tema po is Apostles Doctrine. It is a continuation to the origin of the church built by Jesus Christ. So, ito po ay napaka-importanting tema po dahil napakaraming doktrina ngayon na lumalabas na hindi naman nakaano sa Biblia o yung tinatawag na apostolic doctrine. So, ang pinaka-importante po is mag-aral tayo ayon sa nakasulat. Amen po? Amen. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11, 28, 29, learn of me. Learn of me. Kaya doon tayo mag-aral kay Kristo. Dahil siya po ang buhay na walang hanggan. Amen. Siya ang daan, katotohanan. Nasa lahat po. Yung godliness, yung purity, lahat po na kay Kristo. So kailangan tayo mag-aral po. Magsalasita yung buti para po sa kayusan at the direction of the church is based on the scripture. Kung saan tayo patungo is nandito po yun sa nakasulat sa Biblia. Hindi po yun sa narinig natin dito sa mga usap-usapan o sa tradition. Nakabase po lahat sa Biblia. Amen? Kasi po sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Covered for the Greek word logos. Logos, ang original meaning is to think. May plano ng Diyos bago siya nagpunta dito sa mundo. So in the beginning was the Word, nagsimula po lahat sa Diyos. Saka nakasulat dito lahat ang kaniyang kaloob. Kaya nga, makiusap po, mayroong magbasa po sa Biblia para makinig lahat. Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Matthew chapter 11, 28 to 29. Okay, pakibasa po. Susulat dito sa 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat nang nagpapagal at nabibigatan ng lubha, kayo'y aking papahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamato at pangaral kayo sa akin sapagkat ako'y maaamo at mapagpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Saan po ang kapahingahan ng ating kaluluwa? Nandyan po sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Mag-aaral tayo at isabuhay natin yung mga turo ni Kristo at makapagpahinga tayo. Amen. 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 Studying and putting guards in action is the keyword of rest. Kasi pag nalaman mo na ang nakasulat tapos hindi mo naman isabuhay, hindi mangyaring hindi ka makapahinga. Kasi ang kahingaan, sabi ni Kristo, learn of me. After learning the truth, isabuhay natin. Yun ang kaibahan sa sanlibutan at dito po sa mga turo sa Biblia. Bakit po? Study pero hindi po ina-apply yung salita ng Diyos. Tingnan niyo si Kristo. Pag sabi niya pag-ibig, binigay niya buhay niya. Amen. Isinabuhay po ni Kristo ang lahat na sinasabi niya. Amen. Sa mga apostol po, pag sinabi niya ganito ang gawin niyo, ginawa nila sarili kasi po, sila po ay ating example. Kaya ang ating po example ay una, si Jesus Christ, ating mga apostoles. Philippians chapter 3 verse 17, pakibasa po. Sabi ni Apostol Paul, gumaya kayo sa amin. Dahil ginagaya namin si Kristo. Philippians 3:17. Pakibasa po. Filipos 3:17, sabi ko, mga kapatid, kayo may gagkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang aking nagsisilakad na gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Tumulad kayo sa akin. Bakit po? Kasi sa 1 Corinthians 11:1, sabi ni Apostle Paul, followers of Jesus Christ po si Apostle Paul. 1 Corinthians 11:1,
Imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. Sundin niyo ako kasi sumusunod ako kay Kristo. It is the matter of following Jesus. Amen. Nandito tayo ngayon dahil sumusunod tayo sa utos ni Kristo. The four cornerstone of the church. What is that? Nandito yan sa Acts 42. And they continue in the fellowship. Number 1 is fellowship. And the apostles' doctrine, number 2. And then breaking of bread and prayer. And then 4 po ang corner ng church. Sino pang church? Ikaw. Ditong building. Ikaw ang church. Amen. Kasi pag tayo ka ng building, kailangan, kung ganyan lang yan, anong mangyari? One-sided, two-sided, three-sided yung philosophy. Sabi sila kompleto. 4. Amen. And they continue, nagpatuloy sila. Number 1, sa apostles' doctrine. So yan ang pag-aralan natin doon sa seminar natin. And then fellowship. Kaya nga importante talaga ang fellowship. Ito ang ginagawa natin. Kasi pag sa among pinulabos kung doon ka sa balay, imong manali ito, problema ra. Pero mag-abot ka rin, makarinig mo yung mga testimony. Magpalakas sa mga kapatid, pagkatulog kapatid, pero doon ka lang sa bahay, problema, bayarin. Mga sakit, istoryahan na to. Pero kung dito ka, ang nakasintro ay si Kristo. Pag uwi mo sa bahay, dadadala mo si Kristo. Yung problema, parang lumiliit ang problema pag na si Kristo. Pero pag walang si Kristo, ay ang laki na problema. Hindi ko to kaya. Punta ka sa fellowship. Bakit ka ba mga brother and sister? Pag uwi mo sa bahay, ikaw na problema ka, napakalit mo, napakalaki ng Diyos ko. Pero doon ka lang sa bahay, babad ka sa problema. May bayarin, may sakit. Napano ang ulo, kahit ano, pag ano mo, kahit di pa prayer, hindi ko na kaya ito. Wala ka ng fellowship. Fellowship is a powerful tool as a Christian. Sabi Diyos Christ 2 o 3. Kahit dalawa lang kayo, bukas kayo sa kabutihan ng Diyos. Amen. Because sabi Diyos Christ 2 o 3, gathered in my name. Dalawa lang kayo magtanong sa Panginoon. Amen? Kasi ang sanlibutan po ay sumahatak po sa ating pababa. Kinukuha niya yung holiness ng Panginoon. Kinukuha niya yung katuwiran ng Panginoon. Kinukuha niya. Pero nakatawid po ang church from 33 AD, yung built by Jesus Christ, patungo ngayon dahil po sa Espiritu niya at sa mga turo niya. Bakit po nakatawid yung church? Sabi ni Jesus Christ, even the gates of hell cannot prevail it. Kahit po yung kamatayan, namatay naman yung mga apostol, wala mga turo, nandito pa rin. Bakit hindi po ito tao ang nagtayo dito? Si Panginoon Jesus mismo. Amen. Right now, mamatay ako, yung anak ko, pero yung turo ng Panginoon, patuloy ito. Kasi hindi po tao ang natayo nito. 16:18 sa Mateo mo, Pastor, diba? Mateo 16:18, pakibasa po. Mateo 16:18, nasulat dito. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Walang kapangyarihan po ang Hades sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Hades is the original Greek word of great torment. Ito place torment and fire. Sabi ng Panginoong Hesus, kahit si Hades, hindi pwedeng pigilan ang kapangyarihan ng church. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Yung church po ay ikaw. Anong church? Temple, tirahan ka ng Panginoon. Kahit yung kamatayan ng Hades, walang magawa sa iyo kasi nandyan sa iyo si Kristo. Binili ka na ng Panginoon. Amen! Amen! Hindi na yung dating tao na nandyan sa iyo, kasi dalawa po yung katawan natin. Yung outer man, kumakain tayo dito sa bibig, at saka lumalabas dito. Yung inner man, kumakain tayo dito, at lumalabas dito. May kaibahan po. Sa outer man, dito po, sukan. Sa inner man po, dito. Sabi ko, bigyan natin ng pansin. Bakit po isa lang ang sa outer man at dalawang ang pasukan sa inner man? Kasi mas importante po ang inner man.
Kasi po, yung outer man natin, Psalms 20:10, may lifespan, 70 years. Pero yung inner man natin, eternal. Ito po yung, kanisi mo yung matubang sa Ginoo. Ito po yung haharap sa Panginoon. Kaya importante malagaan natin. Amen? Amen? The outer man is fed by material things, but the inner man is fed by the Word of God. Amen. Amen. Kaya para bang sa ano mo sa Panginoon, parang mahina ka kasi wala kang kain eh. Dapat sabi ng Biblia, araw-araw tayo ay kakain ng salita ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 4:16. Dapat makinig ka sa salita ng Diyos, mag-aral ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen po. Kasi po, dan sa YouTube, Facebook, marami pong dyan, titingin ka dyan, pupunta sa Edelman mo yan, tapos makaka-poison yan. Kasi dito sa social media po is, dito poison, iba, may mga poison doctor dito po. May halo pa, hindi po pure. Ang kinakain lang dapat natin yung pure. Kasi pag hindi pure, nakakasira po. Amin po, pakibasa nga sa sinabi ko na 2 Corinthians 4:16. Kaya nga hindi kami naghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. the inner man. When you are baptized, in the name of our Lord Jesus Christ, yung nabaptismuhan ka ba? Doon sa tubig. Pag-ahon mo, may nabago ba sa mukha mo? Nabago ba yung ilong mo? Ipag-baptize mo, sabi sa akin ng isang matanda doon na pinagaling ng Panginoon, tapos na-baptize mo. So, ano naman nabago sa akin, Pastor? Ito sa panlabas na walang nabago, pero doon sa inner man, binako yan ng Diyos. Hindi makita ng ating mata. Amen po. Doon ka punta sa lamin, yung nakita mo yung outside. Amen. Yung outer man. Punta ka doon sa lamin, nakita mo yung outer man. Pero magbasa ka ng Biblia, ang nakita nito ng Biblia is ang inner man. Kasi ang Biblia ay salamin natin sa inner man. Amen. Punta ka sa outer man, magkaroon ka ng mag-ayos ka doon. Pero sa inner man, pag gusto mong ayusin yung inner man mo, basa ka ng Biblia. Amen po? Amen. Bago kang isip, punta ka sa lamin para gawin mo yung may problema. Kung gusto maayos mo yung sarili mo, inner man mo, magbasa ka ng Biblia. Kasi dito po lahat nakasulat ang katauhan ni Kristo. Colossians chapter 2 verse 3, the hidden treasure of knowledge is stored in Christ Jesus. Amen. E buksan natin. Para mabukas, mag-aral tayo. Colossians chapter 2 verse 2 to 3, pakibasa nga, brother. 2-3 sa Kolosas. Okay. Upang mga galiw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ay katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Anong sabi nun sa 3? Anong sabi sa 3, brother? Ano? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. In Him, hid the treasures of wisdom and knowledge. Saan po nakatago ang kaalaman at karunungan? Saan po nakatago? Kay Kristo. Pag nag-aral tayo kay Kristo, mabubukas yun. Maintindihan yun. Makikita mo kung bakit po si Kristo ay bakit doon sa cross parang naka-anesthesia kasi po may pakay siya sa mga tao. Bakit yung mga apostol kahit nasa preso man, si Kristo pa rin? Bakit pinagbabawal sila mag-aral? Pero bakit? Kasi nandito yung sa kanilang pangloob namin. Amen po. Amen. Kasi tumitingin ang Panginoon hindi po sa panlabas namin. Doon po sa puso natin. Amen po? Amen. Galing kami nag-proceed doon sa Sinoda, malapit sa Davao City. Nag-proceed kami doon. Sabi ko sa Panginoon, maraming tao ang
ano ba? Lapit sa Panginoon. Kasama kami na yung pastor ni. Sabi ko, Panginoon, pamigay mo yung Espiritu ngayong gabi. Mamuhat ka sa akong pinulungan, mamuhat ka ba? Gumawa ka sa ako. Alam niyo kapatid, maraming pinagaling ang Panginoon, yung may sakit. Maraming pinagaling at saka maraming nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Pagkatapos, sabi ko sa mga kapatiran doon, yung tumagal kay Kristo, magpaiwan lang. Kasi mayroon kaming sa video. Ihintir sila eh. Pero bakit sila tatanggap ng Espiritu sa Diyos? Kasi nakatingin po ang Diyos sa ating puso. Dito po. Hindi po dito. Saul mistakenly. Sa ako meron na si Piat, si Saul. Pagpili, ng ano man, tanaw niya, gwapo, taas. Tall, dark na sama. Binadab, junadab, mo naging niyang hari. Sa inyo ni Jesus Christ, wala kong tanaw sa stature. Basta parang sa tao, nagtanaw mo sa kasing-kasing. Amen. Amen po. Nakatingin ng Diyos sa iyong puso ngayon, mga kapatid. Amen. Sabi ni Jesus Christ, Mark 11:25, kung walay kasuko o kapungot, inigampo ninyo, walay babag, tubagon ka sa Diyos. Kung mampo ka, nakakasuko o kapungot, away mo siya masawa, pamunag ka. Reconcile, napakayano sa kapatiran mo, nagampo ka, ay walang sasagot sa iyo. Yan po ang ano sa pag mag-pray ka po sa Panginoon. Dapat po, sundin mo yung Mark 11:25. Sige, pakibasa. At kailanman kayo'y nangagkakatayong nagsisipanalangin. Mga patawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. When you pray, kailangan magpatawad ka. Amen. Sabi ng Biblia, walay kasuko o kapungot. Pag magampo ka sa ginagana, tubagon ka sa Diyos. Amen. Amen po. Balik po tayo sa ating aral ngayong gabi. Learn of me. Learn. Matuto, mag-aral. Bakit po? Bakit tayo mag-aral? Dahil na kay Kristo ang lahat. Sabi na ni Apostol Pablo sabi niya, ang nakakubli o nakatago lahat ay kung mag-aral kay Kristo ay magiging bukas yun sa iyo. Amen? Amen? Ano unang binuksan ng Diyos kung mag-aral ka? Yung kaligtasan mo. Sabi ng isang itis, bakit po hindi lahat ay maliligtas? Yung tanong ng isang itis sa akin doon sa Makati. Sabi sa akin, Pastor, bakit hindi lahat ng tao ay maliligtas? Kasi hindi po lahat ng tao ay nanampalataya. To those who believe lang ang sinasabi ng Biblia. Sabi ko sa kanya, ikaw napakayaman mo. Bakit kayo nininiwala sa Panginoon? If there is really God, Pastor, sabi niya sa akin, walang squatter. Patas ang buhay, walang mayaman, walang mahirap. Patas daw lahat. Sabi ng isang 80s, alam mo ng 80s, nininiwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, sige. Sa ako pang pinulungan, mga isunan. Atong ignon nga, tinuod din wala yung Diyos. Kung sabihin natin walang Diyos talaga, ipagpaliban natin yan sa ating isipan na wala talagang Diyos. Sino ang nag-design ng mga bituin? Saan engineer? Saan galing? China? Korea? Kailan nasimula? At kailan natapos? Amen. Yung anong tawag dun sa ocean ba? Hindi yung sa ilalim. Yung sipit ba? Sipit. Who is the designer? Kailan nasimula? Kailan tapos? Ilang dump truck ba dun sa buwan ang sa buwan? Kasi wala mo ng Diyos eh. Hindi ko wala Diyos na wala gawa sa buwan. Taong gumawa sa araw. Ilang dump truck yan. Kailan simula? Matapos ang tanong mo, gano'n sa akin. Napakahirap naman ang mga tanong mo, Pastor. Kung mahirap talaga pag hindi mo maintindihan ang utos ng Diyos. Kung mayroong building, yung lumang building ba, yung sa Malacanang, napakaluma na yan, mayroong building. Sabihin ko siya, mayroong nagawa dyan, mayroong din kuha, di ba? The designer is the architect, the engineer, the carpenter. Pero patay na sila lahat. Ang tanong ko lang, saan mo bibigay?
ang puri? Sa gumawa o sa building? Eh, siyempre siya nag-design. Sa nagawa. Ito lahat ng bagay po, may designer po. Amen. Sa'yo, may na-design sa'yo. Out of 8.2 billion, hindi tayo magkamukha lahat. Kahit may sabihin pa yung twin o sister o twin brother, iba yung tainga, iba yung ilong kasi we are unique in our own. Kasi gawa tayo ng Diyos. Unang pong inopin ng Panginoon sa atin is yung kaligtasan natin. Pangalawa, yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi maintindihan na makaintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Nung doon sa ako, pagka nakikiampuan nga, patay ka na ba na? Parang mga tao, hindi maniwala pa ito. Parang mga tao, sabi nila, totoo kaya yun. Dumating lahat, pastor, lahat ng halos simbahan doon. Doon sa bahay kami, nandun na yung patay na nabuhay. Tanong sila sa akin, pastor, ang among silingan ni patay, anong nabuhay na? Para sa ilaha, nakatago yan, ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa atin, alam natin, nakasama natin ang Diyos, na lahat ng bagay ay kaya ng Diyos. Kahit yung patay. Dito bang nakilang mga putana, lahat ng halos yung pastor, mga saladista, mga saksi, dito naglibot sila. Wala yung nag-servisyo, ilang ipangutan, ang ano ko na patay na buhay. O saan akong tubang? Wala yung lain na makabuhay ng patay, kundi ang Ginoong Isus. Amen. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya ang magkibantala din ni. Ang mga tao ng loko doon, bisimba si Ginoo. Pero bisan pa, nung human na mag-speaker, tapos kayo nag-speaker, hindi pa yun namintindihan. Kasi ang makaabra na yun, mga kaisunan, mga kapatiran, sa kapangyarihan ng Diyos is si Kristo na. Pag lumapit ang tao kay Kristo, tsaka mo maintindihan. Eh, para marami pong mga ngaral na hindi po naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo ba yun? Marami ako na napasok sa hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi po nabuksan ang kanilang kaisipan. Pasalamat po tayo, nabuksan na Diyos sa ating kaisipan. Yung tinatawag natin na kaligtasan, sa iba ang pagkaintindi nila. Maniwala ka lang, okay na. Paano si Diablo? Niniwala din. Ligtas ba si Diablo? Pasalamat po tayo mga kapatid na intindihan po natin ang doctrine of salvation. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kapanalan. Naintindihan natin, amen? Diba, okay lang, walang kapanalan. Pero sabi ni Apostle Paul, put on the new man which is after true holiness. Which is after righteousness. Hindi naintindihan. Kasi ang gablis itong salabutan ni si Kristo na gipinanaysan tayo. Sa nasa imong Espiritu ni Kristo, pabot sa imong Espiritu ni Kristo, buksan sa Diyos sa mga tinago niya. Yung hindi mo maintindihan, maintindihan mo na. Yung mabigat, gagaan na. Kung may sakit ka, papagalingin ka niya. Yung hindi mo gusto, gusto mo na kasi kapangyarihan ng Diyos ang mabago sa utak at puso mo. Walang iba po na makapagbabago sa dito ng tao at dito ng tao. Because it is the will at it is the reasoning. Amen. Sabi ka ng ama ko noon, buhay pa siya. Mag-ingat ka anak. Yung puso, wala yung reasoning. Yung puso na walang reasoning. Pag umibig ka, hindi na tayo nagrarason daw punta. Pag nag-ibig ito, talaga totoo. Kahit malayo, kahit anong, sabi nila, malayo yun. Ay, walang malayo. may darang na yun basta na may matakot-takot na ba? May yung mga sabi na, may aso. Dadaan ka ito ng alas 11 ng gabi, handog ko na, wala ka, takot-takot. Hindi ko kaya hindi makita yung mahal ko. Hindi ka nakakaintindi ng iba, hindi nila alam pag ganun din po kay Kristo. Hindi nakakaintindi yung wala pa kay Kristo. Pag nasa Kristo, naintindihan mo ito palagi. Di ka kapugumbong, di ka ito sa bulaton. Di ka pastor? Di ka kabumbong, di ka makawali.
Di ka buong kanta, di ka buong kung hindi mo sulti ang kamay sa Ginoo tungod kay pag-ibig ng Diyos yan. Hindi mo mapigilan yan. Yung gusto kang musinggit sa kamay sa Ginoo, pag hindi mo may sigaw yan, doon ka na sigaw. Kung mauna ba doon kaya sa mga mic? Itarasan ko yan eh. Ako lang na-convert sa among kaliwa. Pag magbisita ko sa Iligan, mga ano yun, mayroon kayong siya dito. O mayroon kayong kwarto, bakit? Basta ipakita kayo dito ko mong sinit sa kamay sa Ginoo. Eh dito, di man siya kaintindi. Ang libutan po, itong mga parinti, itong mga amigo, di na kasabot sa ato. Kaya wala pa nabuksan ilang sa nabutan. Our obligation is to share Christ para masabtan po nila ang atong kalipay. Hallelujah! Masabtan nila ang atong kaluwasan. Masabtan nila ang gahom sa Diyos ka sa ato. Oh, napay parinti sa una nga di kasabot. Pero pag nanasya, ay, kasabot ako nga nagalutuson ka. Kasabot ako nga nung pirmi kay panguson na matos paluton. Nga naman, naay ka palihog na sunod niyo. Kaya hindi makikita yan. So, yung pag-ibig ng Diyos na siya, hindi nakita. Pero kita yan, pag nag-smile ka lang. Bakit si Pastor, kahit may problema, naka-smile? Bakit si Pastor may bayaran, naka-smile pa din? Bakit yan? Yan po ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po? Yan nakatago yan eh. Hindi yan nakikita ng mga tao. Kasi nandito yan sa puso mo. Pastor, lagi ka nakangiti. Ano sir? Si Pastor ba? Ay, may problema nakangiti lagi. Kasi may kasabihan sa Biblia. May kasabihan sa Biblia. Proverbs 17:8. Anong sabi dyan? Anong sabi ng Pastor? A cheerful heart is a good medicine. Praise the Lord. A cheerful heart is a good medicine. Amen. A cheerful heart is a good medicine. May backup scientific explanation yan. Pag nakangiti ka daw, lahat ng mga nerves, mga muscle dyan, na-exercise, kaya tagal na kang tatanda. Kaya sabi ng Biblia, mag-smile ka. O palagi na kasi bangot. Isabi ng Biblia, a cheerful heart is a good medicine. Proverbs 17, ito yan eh. Kaya mayroon akong kapitbahay na siningkungkot. Una po ko'y kapitbahay kasi palaging nakasimangot. Yung palaging nakasimangot, parang madaling tumanda. Pero palaging yung naka-smile kasi may problema eh. Parang bata-bata pa rin. May sikreto. Amen? So, the direction po sa church, tayo po, ang direction po natin is nakasalalay po dito sa nakasulat sa Biblia. When the church is confronted by the doctrine of this world, at wala tayong depensa, paano ta? Sabo pang pinulungan. Kung may baha mo abot, yung wala kang igunitan, naara ka ng tindog, sabitan mo sa imo, maanod ka. Kung wala kay ibarugan, na pulong sa Ginoo, wala kay igunitan niya, pulong sa Ginoo, ang doktrina sa Ginoo, pag yung sanlibutan, muagi na sa imo, yung mga doktrina, madala ka. Kaya nga marami yung mga kapatid natin dala kasi walang pundasyon sa salita ng Diyos. Kasi po ang pagsunod kay Kristo hindi po emosyon. Ang pagsunod ko kay Kristo ay dito po sa kanyang salita. Amen po? Iba yung emotional at saka iba yung sumunod kay Kristo dahil sa kanyang salita. Kasi yung emotion, wala yung security. Fluctuation yun, nagbabago araw-araw, nagbabago oras-oras. Pag emosyon ang basihan mo sa kaligtasan mo, hindi pwede yan. Ang basihan po natin is ayon sa nakasulat. Amen. Amen? Unang Korinto 4:6, hindi po tayo lalagpas sa nakasulat. 2 Korinto 3:6, yung mababasa lang at saka maintindihan natin. Amen? Pakibasa ka din Bernong. 2 Korinto 1:13. O unang Korinto 4:6. Sapagkat hindi namin kayo sinulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o nakikilala, at umaasa ako na iyong kilalanin hanggang sa katapusan. Yung nababasa lamang natin ang kinikilala natin. Hindi pwede yung narinig lang natin. Yun talaga mabasa sa Biblia. Amen? 1 Corinthians 4:6, pakibasa. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay nahanyo kong nasa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo,
upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigid sa mga bagay na nasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag mapalo ang isa laban sa iba. Sabi ng Biblia, hindi higit sa nakasulat. Hindi ka nabasa eh. Pastor, hindi ka nabasa tapos idoktrina natin. Amen po. Pag wala sa Biblia, kasi ano ang Diyos? In the beginning was the Word. And the Word was in God. And the Word was God. Ang Diyos ay naging verbo. Amen. Ito. Literal lang ito. Basahin lang, literal ito. Marami akong lecture note yan. Literal lang yan. Pero pang bigkasin mo, narinig mo, yan na pong salita ng Diyos. Yan po ay utos ng Diyos. Yan na po ay utos ng Diyos pag nabigkas na. Amen. In the beginning, salita. Kaya nga, dapat nakasulat dito sa Biblia kasi ito po ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Sa marami kasing doktrina ngayon na nagsusulputan, wala sa Biblia. Based on emotional proclamation lang. Wala nakasulat sa Biblia. Ang kasiguran po natin ay ang nakasulat kasi ang Diyos ay naging verbo. Amen po. Amen. Ang Ten Commandments ay nakasulat, hindi may binasa. We are not under the law, but we are under the grace through Jesus Christ. But nakasulat. Nakasulat lahat. Doon sa church sa atin ngayon, nakasulat lahat kung paano. Sabi niya po sa Paul, dito na sa ating mga puso isinulat ang law ng Panginoon through the Spirit of the Lord. You know? Dito sa ating puso. E sabi sa Biblia, pakiulit na basa sa Ephesians chapter 4, verse 23. Yung lumang self natin, itinapon na yun after baptism. We are buried in Him in baptism. Ephesians 4:23. Pakibasa nga. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24 na. 23. 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Anong bagong pagkatao? After na baptism mo, yung bago sa outer man mo. Ang sinasabi niya po sa Paul, yung inner man mo. Ang binago niya. Saan ko? Ano sabi niya? Katuwiran at kabanalan. Saan ko galing yan? And you put on the new man which God after created in righteousness and true holiness. Ano po si Kristo? Righteousness and true holiness. Doon po sa inner man. Pag nandyan si Kristo, nandyan po ang kabanalan. Pag nandyan po si Kristo, nandyan po ang katuwiran. Kasi matuwid po si Kristo, kasi mabanal po si Kristo. Amen. Yung lumang pagkatao natin, wala na yun. Dahil by lust, wala na yun. Nilibing na yun. Ang nasa atin yung isang bako. Kasi sa Revelation 5 po, hindi po makapasok kung hindi tayo mabago. Kaya kailangan tayo mabago. It is a requirement in the kingdom of God. Kailangan po tayo magbago at hindi po sa ating sarili, doon po kay Kristo tayo magbago. Katuwiran at saka kabanalan. Amen po. Sa kayo ba kayo salita ng Diyos, mga kapatid? Amen po. Amen. Ha? Pakibasa nga, 21:11. Ang lahat po ng doon ay binago ng Kristo. Hindi po pwede doon ang luma. Kaya nga, if anyone be in Christ is a new. Pag hindi ka na po nabago, yung inner man mo, kasi pag nilibing ka, ang nilibing dyan is hindi ang inner man, yung outer man mo. Amen po. Pag nilibing yung tao, hindi yung nilibing yung inner man mo, yung outer man. Yung inner man kasi hindi na mamatayan. Eternal yan. Bahay lang po ito. Kaya sabi ng Biblia, bahay po tayo ng Diyos. Yung nilibing natin, yung bahay natin. Yung inner man, ito po yung harap kay Kristo. Na kailangan po sa pagharap natin, nandun na yung katuwiran at saka kabanalan. Para pa tayo ay sasama sa Kanya. Amen po. Made of Christ kasi tayo. Amen po. Yung panlabas tayo natin, yung outer man,
made of this world, galing pa tayo sa alikabok. Pero yung Ederman, made of Christ, made by His Spirit, siya katuwiran at siya kabanalan. Amen po. Ang buhay ng Ederman is yung salita ng Diyos. Amen po? Amen. Kahit natutulog ka, pag makarinig ka sa salita ng Diyos, ano yun? Ano yun? Pag sabi mo, natulog ka ba? Pero pag narinig mo may nag-preach doon, kahit nakatulog pa yung, pero yung tahinga mo nandun. Kasi ang tulog doon, hindi yung Ederman, yung Ederman tulog, pero yung Ederman mo, naghahanap ng pagkain. Kasi ako na siguro. Sabi siguro ng Ederman, ano ba to si Ederman? Hindi naghahanap ng pagkain. Siya lang palagi kumakain, ako dito, gutom na gutom. Di ba po? Ang pinapalangan ng tao, isang Ederman, busog din, lumalaki ng tiyan. Malaki na, pero yung Ederman ko, wala na. Kung bigyan natin ng buhay, siguro yung katawan ko, ganun na siguro. Sabi ko ang pinungan, niwa na kayo. Luhay na kayo, wala ikaon. Ang ipakaon na to is after from Jesus Christ, man shall not live by bread alone coming from the mouth of Jesus Christ. Alam niyo, Kristo kasi, siyempre gumawa sa atin. Man shall not live by bread alone, but by every word out by the mouth of God. Ang sinasabi mo ni Jesus Christ, number one is the outer man, bread. The inner man is the word of God. Tanong ko lang sa inyo, mga kapatid. Tanong ko lang sa inyo. Anong schedule sa pagkain sa outer man? Kailan po kakain yung outer man natin? Sabihin sa akin, kailan? Sa isang araw, kailan kain? 3 times. 3 times. Mayroon pang stock. Oh, magkape pa. Di ba? Mayroon pang stock, di ba? Interval na stock, 2. So, kailan? 5. Oh, mayroon pang pagdadaan ka, mayroon pang Midnight pa na. drinks yan, mga energy drink. Sa amin, pag malayo talaga yung, namin basta, 20 kilometers, mag-drive, talagang, ka sa energy drink. Sa isang araw, magtanong ko lang sa inyo, honest to goodness lang ito. Yung inirman natin, sa isang araw, kailan makain? Sagot naman dyan mga kapatid. Kaya nga Bible study ito eh. Aminin. Christ is here. Siya po ang ating, sabi niya, ako po ay galing sa langit. Siya po ay, sabi niya, ako po ay isang tinapay. Kasi po ang salita ng Diyos, tinapay. Amen. Amen. When you are polluted by the teachings and doctrines of this world, hinang-hina ka na. Mahina ka talaga. Ang kanon niyo, mga panos na, mga bahaw na, hindi lang kasi siya medyo nabuhay, mga pausay din, mga panos, mga bahaw, magkalibangan din ka. Pagkalibangan ni mo, manguya din ka. Mangita na rin ka, doktor. Punta ka pastor. Ano ba yung word? Huwag kang masyadong maniwala sa lahat ng nakikinig mo. Examine it in the Word of God. Kung nababasa, ay galing yan sa Diyos. Pag hindi yan nabasa, question it. Kasi hindi po lahat, kasi mayroong sinasabi sa Biblia, 2 Corinthians 11:14, mayroong din apostles na mas. 2 Corinthians 11:13-14, mayroon din siyang mga apostoles. Si Satanas, napakilala din angel of light. Pinakilala rin sa ili na nasa light siya. Pero yung mga gawa niya, yung mga bunga siyang pinatag, diligikan sa Diyos. Pero mapagkala, angel of light, ay manulti, magbihis, parang si Kristo talaga. Pero yung mga gawa na napakalayo kay Kristo. Mayroon ba kong Christian niya, basta ba? Basahin nga natin yan. So, hindi po lahat nagwali sa social media, kalingin sa Diyos. Bantayan po natin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpakukunwaring mga apostol ni Kristo. Okay? 14, at hindi na nagkakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel sa kaliwanagan. Sa inyo nito guys, mailan sila, pinagi silang bunga. Know them by their fruits. Doon kami sa Kalbayo po, nagtusid kami doon. Meron tayong isang kapatid na may resort pa. Sabi na pastor, nung matulog sa sikat ko, sabi ko sa kanya, kung saan yung kapatiran ko pastor, doon ako matulog.
Sister, yung, sa pagka umaga po, sa among pinulungan, Bisaya, Pastor ba? Yung siya, Pastor, unsa na nakakahoy si Putana, yung kulang sunis. Yung siya, dili ka lang sunis, Pastor, yung kulang sunis lagi. Siya, dili lagi, Pastor. Yung kulang sunis yun, kinamin lang sunis sa paray. Katurusin ko pulungan, pangra. Dili lagi na lang sunis. Yung siya, sige, Pastor, ito na to, para may lang hindi mo, lang sunis dili. Ang pulungan lang sunis, ang dahon ng sunis, yung branches ng sunis, pero ang bunga din ng sunis. Kita ka na sa putro, kikuha ka na kong dahon. Yan sunis. Murag Kristofano, manuti murag Kristofano, malamit murag Kristofano, pero ang iyang bunga din Kristofano. Dito na ko na kayo ng balang kasi know them by their fruits. Kaya bisa kung saan ko istorya, pangalan, pero kung wala ang bunga ni Kristo, hindi kinaiya sa Diyos. Kaya sa Diyos guys, maila sila, pinagay sa ilang mga bunga. Amen po. Amen po. Bakit ko ito sinasabi? Kasi po, isang aron may malungwa, atong kapangitaon Diyos sa pagalagan is yung kinabuhing dayon. Yung buhay na walang hanggan. The purity of the gospel of Christ. Hindi pwedeng sa among pinulungan, hindi pwede masampukan, hindi pwede mahaluhan yung salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid? O, hindi pa natapos natin yun ang tanong kanina. Sa isang araw, yung inirman mo, kailangan ka-schedule kain. Mga kapatid, dapat may schedule. May schedule kayo ang inirman natin eh. Mga pi, mamahaw, maniuto, manihapon. Naka-schedule lahat. Yung inirman namin sa akin po, may schedule. Sunday. Sunday lang. Yung kalakasan mo is nanggagaling yan sa pagkain mo. Amen po? Try mo. Tatong araw lang kang kain. Paglakad mo, parang kukurok. Try mo. Isang linggo, wala kang basa na salita ng Diyos. Ano mangyari sa Edelman mo? Nahihina ka na. Konting problema. Ganun kasi walang pundasyon. Para maligpunta sa pag-alagad sa Ginoo, pakala na itong ayaw ng atong Edelman. Amen na po mga kapatid. Amen. Alagaan natin yung kaligtasan natin. Alagaan natin yung tirahan ni Kristo. Amen. Paano mo alagaan? Papakainin mo ng naka-schedule. Hindi po pag dasik lang, o yan lang, ayan, nadili na naka-schedule na. Sa akin pag alas 12 ng gabi, pag walang biyahe lang, alas 12 ng gabi, alas 3 ng kadlaw, naka-schedule ako dyan. Kada araw, kain talaga. Kahit ano yung problema, basta insakto yung pagkain mo, titindig ka talaga. Dahil ang kalakasan mo doon sa salita ng Diyos. Amen. Kahit gaano kabigat mo yung trabaho, kung nakakaunti pumahaw, ay walang problema. Kahit anong problema dati sa buhay mo, pag nakakain ka ng salita ng Diyos, kasi ang kalakasan natin, sa itinima natin, ay galing sa salita ng Diyos. Kahit anong problema dati sa buhay mo, kung nakakain ka ng schedule ng sakto, kahit anong problema mo yan, you are freed by Jesus Christ. Talagang malakas ka kasi si Kristo ang salita. Kaya nga, sa aking experience mga kapatid, advice ko lang sa bawat isa, naka-schedule na talaga ng pagkain natin. Kahit ganyan, naka-airplane o naka-drive ako. Take time to mag-kuhan konti, tapos pray. Tapos pag wala, makinig ko na salita ng Diyos. Kasi sabi ko, yung nanghina na yung innerman ko, kailangan ko lang kumain. Kailangan ko lang kumain. Mangitan akong tawanan. Saan ba akong tawali? Isang tanggawali ko, naapil ako nakakawan akong innerman. Amen? Kung di ba, mangita ko ka istorya na makikdasig sa pulong sa Ginoo. Amen? Pag darating ang problema, walang kain yung inirman mo, tumba ka agad. Kita mo, tumba kasi walang kain. Try mo ba there? Isang araw wala kang kain, magano ka ng 50 kilos. Kaya mo, 50 kilos, walang kain ka. Ay, sige, kung makayanin mo, okay lang. Dalawang
Dalawang araw, walang kain, 50 kilos pa din. Kaya. Hindi kaya. Sige, kaya mo din. Sige, kaya. Tatlong araw, walang kain, 50 kilos, kaya pa din. Lalo na. Ha? Luya na. Bisan siguro pa pataas yung kamot. Pataas yung kamot. 4 na araw, walang kain, 50 kilos pa din. Tatagal na, wala kang kain, salita ng Diyos, hindi mo nakinig salita ng Diyos, talagang hihina. Kaya ang tanong, bakit ka nanghina? Kasi wala kang kain. Simple as that, mga kapatid. Amen po. Amen. Gusto kang lalakas, kain ka. Amen. Amen. Sabi po ni Apostle Paul, yung outer man daw niya ay humihina, pero yung inner man niya ay lumalakas. Kasi nandun si Kristo. Ano po si Kristo ay salita. Amen po. Kaya kailangan mo tayo mag-aral talaga sa salita ng Diyos. Kailangan mong mapakinggan kasi dito, dalawa yan. No? Sa inner man po, dalawa. Dua ang agianan sa atong inner man. Sa atong outer man, isara. Ang agianan sa atong outer man, aha mo agi ang inner man, din sa atong dalunggan. Asa mo gawas? Tumbaba. Yung Jesus Christ ang makapahugaw sa tao, dili ang kasulod kung dili ang kagawas. Dini. So makapahugaw sa atoa, dili ang outer man kay inner man. Walang importante kayo, alimahan mo si inner man, kaya kung dili, makapahugaw na si mong pag-alangan. Kaya kung ang fit ni mo hugaw, ang mo gawas, hugaw. Mula kung hugaw bitaw mo sulod sa ato, kung makaon taghinlo ang pulong ni Kristo, mawala na siya gininay ka sa 1:23, nangahinlo na ka mo tungod sa pulong ng dugo. Kung sa'yo makahinlo sa ato, ang pulong ni Kristo. Amen. Amen. Kaya, kung ngayon kasi mo kagulingon nga, luya ko, butang ni mo na Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sa kada isang araw, so 24 hours, kailan mo pinapakain yung iniman? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yun. Sa 7 days na lumagpas, sa isang araw, kailan mo pinakain yung iniman mo? Pastor, kada Sunday. Naka-schedule kami kada Sunday. Ang Sunday po, fellowship. Amen po. Hindi mo lang. Ang Sunday po is of fellowship. Iba po yung personal na pagkain. Huwag mong isabay ang fellowship at saka personal. Kasi yung fellowship, yun pong nagpapatuka, nagpalakas ka sa iyong kapatiran. Iba yung sa sarili mo. Amen. Amen. Kaya nga ang church ngayon, sabi sa church ko, bakit tumina na kayo? Kasi ang imong spiritual na pagkaon, iasa lang nimo sa fellowship. Hindi pwede mga kapatid na yung pagkain mo, iasa mo lang. Ilan? Sunday, once a week. So kakain ka once a week. Eh kung sa baboy yan, paano ka umuhay? Patay tayo dyan. Sabihin natin, ilang linggo sa isang buwan? 4. So sa isang buwan, 4 kang magkain. Sa isang taon, 12 times 4, 48, 50. 50 ka lang nakakain sa isang taon. Anong mangyayari? Kung ipatalitan na ito ngayon mong inir man mong outer man, kung sa kipurma, pagbisita sa mong ginikanan, ikaw ba na? Parang hindi ka yata kita kilala. Mula makaingon ng buwan, pagbisita rin mo, ay mo sinutyan, lahin na. Kabantay ka sa Manoris, lahin na sinutyan. Dali na masuko. May problema, marang galitin. Tapos ano nangyari kasi walang kain nga eh. Tagaan yung isa kabaso kay para mga pin, hindi na kadaog. Kailangan natin. Bakit po ang problema po sa ating pananampalataya sa Panginoon? Bakit po may problema talaga sa ating personal na pananampalataya sa Panginoon? Kasi kulang tayo sa pagkain. Seryoso po tayo. Sabi po na po sa Paul, work out your own salvation, Philippians 2:12. Amin po. I-challenge na magsisimula yan sa Biblia. Sino may Biblia dito? Okay. Sino nagbabasa sa Biblia kada araw?
Sige, kung anong video sa araw. Sino po sa isang linggo? Ano sabi ni Pablo sa taga-Berea, 17:11? Every day, research the scripture. 17:11 sa Acts, gawa, pakibasa. Every day, research the scripture. Kaya nga, ang mga Christian noon, mga kapatid sa Berea, talagang bigyan mo ng assignment. Walang problema kasi spiritually, malakas sila. Amen po. Kasi insakto po yung schedule sa pagkain na. No, mayroon kami sa baboy ha. Pagka mga kapatid ha, may pupusahin lang. Sino may baboy dito? Sino may ano dito? May aso? May aso? Sino may aso? Meron kayong mga aso? Okay. Pakainin mo yung aso once a week lang. Ano mangyari? Papayat. Papayat. Babahoganin mo Domingo? O ito Domingo di ba? Kasi may tapos yung aso. Papayat. Gawa siya payat. Sabi ito yun. Maghigda siguro yung aso ba ano? Luya. Makabutoy siya kamulan, ikaw pag di mo mabaho, kung sa may tapos yung aso, basi maglubong na ka. Abi nyo kasi, bakit po maraming backslider? Sa akin po experience, bakit po? Umihina kasi walang kaya, nametabo, kung anay kaon na po sino, na backslide. Ang problema, walang kaya. I challenge you, everyone, mga kapatid. Get to the Word of God. Pakana ang imong kaugalingon. Alimahay ang imong kaugalingon. Kay tinuod na dapat atong kaluwasan, bro. Kung di na ito limahan, dito pakano na itong kainilman, dili ni makalahutay. Kaya ang kinabuhi sa atong kinasuman ng pagkatao, ang pulong sa Diyos. Ang buhay, dito po sa inyo naman, ang buhay natin is yung salita ni Kristo. Pag hindi niya nakakain, patay talaga. Kaya mga maraming backslider, ang problema, magaling sila mag-worship pero walang pagkain. Worship is the gratitude. When you praise God, that is the gratitude. Naluwas na. Pasalamat na ito na. Pero hindi pwede iwan natin pagkain natin. Amen? Amen. So, isang linggo lang pakain mo. So, I challenge everyone to read your Bible. To study the Bible, 17:11. Pakibasa ka, 17:11. Ngayon lalo naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga ito. Araw-araw sila nagsisiyat. They search the scripture every day. Sinisiyasat nila ang nakasulat. Sino nag-search ito sa Biblia every day? Sino po? Sino? Mas marami yung narinig ko sige, twice a week na lang. Ilan sa twice a week? Sige, thrice a week. Once a week. Pasal kami dyan, Pastor. May Sunday. Amen po? We have to figure it out. Magbutang tao, yung sakto nga, saman, guideline sa pag-study sa pulong sa mga. May schedule ka talaga. Monday, bigyan ko lang kayo ng kasi kung pag nag-aaral ako sa ng Diyos, iba ko yun. Iba yung Monday, iba yung Thursday, iba yung Wednesday, iba yung Friday. Sa Monday po yung study ko Godhead. Kahit nag-aaral ako ng Godhead, pero inano ko yung mga problema na ano ko ba? Yung mga service, yung sa saksi, pinaralan ko yan. Pagkatapos pag Thursday, ibang subject naman. About the tribulation. Okay? Pag after dito, ano naman, rapture. Pag abot dito, about sa giving and tithing. Kasi marami akong natutuhan sa church. So, may problema sa ganito. So, I started. Pagkatapos mo na, iba naman. Para po masigla yung, anong mangyari? Masigla yung, hindi naman, insakto yung pagkain. Busog na busog. Praise the Lord. Amen. 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 Makashare pa kasalita ng Diyos. Amen po? Amen. Amen. So, nag-intindihan ba tayo mga kapatid? Amen. So, I recommend po, mayroon kang schedule talaga sa pag-study. Kasi, sa experience ko po, kasama kami ni Pastor Rolda, kahit mag-drive, mayroon kaming discussion.
Kahit na mo kamakain, mayroong discussion. Sabi na sa akin yung matanda, bye, kinahanglan, magtuon kita. Magtuon yun, magtuon. Okay, daghan kayo ang nangalingkungan, tuon iwa na basa. Daghan kayo nangalingkungan, kaya wala kasabot. Daghan kayo nangalingkungan, tungod kay wala makakaon sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen? So, pag makatuon na ka sa pulong sa Ginoo, gawas nga nakaground ka sa pulong sa Ginoo, pag may problema, ganun, hindi ka talaga matitisan. Pag may problema, hindi ka maanod sa kalibutan ng doktrina. Ikaw pa yung gabay sa mga tao. Amen po? Po, nakapag tayo sa mga isang elder na saksi. Evangelist na SDA. Pero hindi yung magdebate. Study lang. Naging kaibigan ko na eh. Sabi niya sa akin, subukin kita. Yan ang sinabi ko, mag-aral tayo. Lahat ay mga estudyante ng salita ng Diyos, huwag ka magalit. Sabi ko, huwag ka magalit. Kung estudyante ka ni Kristo, hindi pala suntok ang estudyante ni Kristo. Sabi na sa akin, huwag ka Diyos mo, huwag ni. Galit, pero ang ginawa ko, may mabasa rin siya, nanuntok ang estudyante ni Kristo. O kung estudyante ka ni Kristo, Butang na yung kamot. alam, intindihan niya, naribap tayo sa saksi. Amen? So, kailangan po tayo mag-search at research. Search, una yan, at research. Ulit-ulit, basahin mo nakasulat sa Biblia, ulit-ulit, mag-study po tayo. Kasi, iba po yung nagbasa at nag-study. Pwede mo siguro basahin, pero hindi mo maintindihan. Ang pag-study po is, iniintindi mo na mabuti kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sabi ni Kristo, klaro, learn of me. Hindi na sa amin magbasa ka lang. Learn. It is a purpose of study, read, and study. Learn of me. Dapat maintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen! Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Maintindihan natin na malapit na si Kristo babalik. Kailangan ng church is reading. Amen. Sabi ng Biblia, kata nag-iglesia nga walay puling kunot kuman siya. Grabe na ginanong, walay puling. Wala pag-ikunot, pastor, wala pag-iman siya. Wala pa iman siya, wala pag-ikunot, hindi ka pa sa nga itong sa hinani, hindi man siya ako kumali. Ang ibig sabihin po, nakaplansa po salita ng Diyos. Amen. Nakasunod po tayo sa salita ng Diyos. Our mind, our hearts, our life is nakaplansa po, nakaplasta po sa salita ng Diyos. Hindi po diretso siguro, pero hinahinay, malayin ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Kasi ang sanlibutan at saka ang church hindi po pwede magsama. Ako rin puntong siya na. Ang sanlibutan at saka ang church hindi po pwede magsama. Holiness is comes from the Hebrew word kados. Dalawang meaning ng kados. Sa positive sense, dedicated to the service of God. Sa negative sense, separated from the world. Hindi pwedeng maging banal ka na nandoon ka pa rin sa libutan. You are separated from the world. Yun po ay kabanalan. Once ka na-separate ka, you are dedicated to the service of God. Yan po ang holiness. Amen po? Amen. Nakaseparate ka na. Pag nagpista doon, wala ka doon. Pag may naman sa sanlibutan, wala ka doon kasi you are separated. Yes. Ang gawain mo ay ang gawain ng Kristiyano. Amen po? Amen. Once na naging Christian ka na, siprado ka na sa doktrina, sa mga turo, at sa mga dito sa sanlibutan. Kasi kay Kristo ka na. Yung buhay mo, binili niya ni Kristo. So wala ka na ano sa, matingala ka ba, sabi ko nga, di na ka malipay sa kalibutan niya buhat yung malipay, naana sa barato ni Kristo kay iya na ka ni Kristo. Di mo kalipay, wala na sa sanlibutan, naana kay Kristo. Amen. Malipay na ka ni maluwas, malipay na ka ni bautismo, malipay na ka ni maayo, malipay ka nga makita kay sunan, nga naman, ay mong kalipay, naana sa harian ni Kristo. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Importante is, sa Luke 24:47,
And God opened their mind so that they might comprehend, understand the scriptures. O gibuksan sa Diyos yan sa labutan aron sila makatungod. Kasi pag dinibuksan sa Diyos sa labutan, ano yun? Dilig yun. Bisag kung saan. 1 Corinthians 2:14-16, pakibasa Brando. Ito pong salita ng Diyos, hindi po ito kaya intindihin ng ating talino lang. Kailangan po ito ng Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2:14-16. Pakibasa. 2 Corinthians. Sige, pakibasa natin. 1 Corinthians 2:14-16. Sige, pakibasa po kasi baka nakano kayo dyan. 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Okay, ang tao sa laman ay hindi tumatanggap sa Espiritu ng Diyos. Sige. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya ay at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sino sumisiyasat? Ang Espiritu ng Diyos. Amen? Patuloy mo. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. 16. Sapagkat sino ang nakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pag natanggap mo na ang Espiritu ni Kristo, pati yung pag-iisip niya, natanggap mo. Ano ang nasa pag-iisip? Mga plano ng Diyos. Ipapaalam sa iyo. Kaya nga may revelation. Alam niyo ba bakit may revelation? May dreams, may revelation. Kasi plano yung Diyos, papaalam sa iyo. Espiritu yan ng Diyos. Bakit kami nakapunta dito? By vision. Hindi po tao ang nagsugo sa akin dito. Intindi mo mabuti sa 2:16. Intindi mo mabuti sa 2:16 na yan. Intindi mo. Pag hindi mo kasi naintindihan yan, hindi mo kung anong ibig sabihin sa 1 Corinthians 2:16. Ulitin mo nga yan. 2:16. Sapagkat sino ang nakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Natanggap mo ang Espiritu ni Kristo, pati yung pag-iisip niya. Nakon yung kapatid. Hallelujah. Pag natanggap mo ang Espiritu ni Kristo, pati yung mindset, pati yung pag-iisip ni Kristo ay natanggap mo. Kita naka-vision, nakikita ka na ng vision ng dreams, wala tinoon na. Bakit ito nangyari? Pag-iisip yan ng Diyos, binigay sa iyo. Kasi kabahagi ka na ng kanyang katawan. You are part of His body. Siya ang ulo, ikaw ay parte ng kanyang katawan, kaya pinapalang ka ng Diyos. Amen! May natapos doon sa Hingong City na gawain. Sabi ko sa Panginoon, sa among pinulungan ng pastor kay mamaya ko pag ako, Ginoo, kung naman ang bulaton sa regional sa Hingong City. Sulti ko. Kung asa na bit, kung kanus kay mo adto ko. Pagkawan sa kong ako, sunodam ko, nanaginip ako. Sa panaginip ko mga kapatid, nag-araw ako ba? Plantation dito sa Kapayasan. Ano yung Kapaya sa Tagalog? Papaya? Magkapayasig pala ba? May plantation sa papaya ba? Ready to plant na, nakagano na, nakabit. Sabi sa akin na may-ari, araruhin ulit. Lawong, ikaw pagkadaan po so. Lawong. Pag uman, dalawa ko lang ko isa kasakong, dalawa ko kontrol. Nasa mulo yun, tulo, din ako makita. Ikaw ginoon, saan ito Panginoon at kailan? Pagkasunod si Manani, abot si Pastor Ramon Jr. sa bahay. Sabi na sa akin, Pastor, ito ang pangyari sa panahon. Ikaw muna ang isulti sa Diyos ako sa panahon. Ang plano nga pila pa kabulan, ang Espiritu sa Diyos sa ingon, muna naka-anim diri dali. Ang pangalan mo diri is true vision sa ngalan sa Ginoo. Kasi pag natanggap mo na si Kristo, pati yung plano niya, pag-iisip niya, ibabahagi na siya sa iyo. Kasi part ka ng katawan niya. Nakapunta kami dito. Diyan pa ang exhibition ng pastor, diba? Diyan pa ang exhibition. Doon sa labas. Yung anong ipatubo sa Ginoo, kay kabahagi sa plano niya. Amen.
When a vision comes, pare kang Paul, don't mistreat the judgment of God. Pamot sa imong vision o danggo, pangutan ng Ginoo, ayaw o kanabitaw, imo lang nga, wala lang ni ayaw. Pangutan na ang Ginoo, para sa kaputan, ano, asa man eh. Ano sa mong kubanto? Tagayog respeto ang sinultian sa Diyos. Ang tao, sa unang Korinto, unang Pedro 4:11, basahan na. Itagaan ako, gibugaton. Kaya nakasabot ko, once you receive the Spirit of Christ, sabi sa Biblia, natanggap mo pati yung pag-iisip niya. Hindi na na iba eh. Ano ang pag-iisip na Panginoon? Ilalagay yan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, through His Spirit. Nangungusap ang Diyos through sa kanyang Espiritu. Amen. 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 Marami ako napuntahan kapatid, hindi ko kilala. Sabi ng Panginoon, puntahan mo siya. Nagantay sa iyo yan. Sabi ko sa Panginoon, hindi ko to kilala. Tapos, hindi ko siguro kung nandyan na. Pero kaya sabi mo, Panginoon, puntahan ko. Pagdating ko na, nandyan talagang tao. Pastor, damgo ko, mabot ka. Naman yung pandungan, maayo ko. Hindi ko sumala sa isulta, sige no sa imo. Naayo ka. See? Kailangan respetuhin natin ang Espiritu ng Diyos, ang pangusap ng Diyos, at ang pag-iisip ng Diyos. Amen. Amen? Pasalamat ganito mga kapatid, binigyan tayo ng pag-iisip ng Panginoon. Hindi tayo mga anong tao, hindi tayo mga marangal na tao, blood of royalties, hindi. Pero dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa kanyang grasya ba, because of His grace, you are here, standing of salvation. Uy, malipatan ni gamay. Ay, kumain na kita sa Ginoo. Ngayon mga trabaho dito, temporal naman. It is all temporal assignment. Our eternal assignment is Him, with Him, with Him. In this world, with Him, and in umalabot ang kalimutan, with Him eternally. Ngayon po ay temporal ito ating gawain. Pero doon po, wala na pong katapusan. Forever. Ang trabaho natin doon, puro magpulis Panginoon. Kaya nga, may training dito eh. Kasi ang trabaho natin, puro, wala na yung wali dito. Wala yung mabasig na, wali pa dito ang mga apostoles, wala na. Puri na talaga. Ibasa ka sa Unang Pedro 4:11, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kalwalatian at ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Ano sabi sa unang Pedro 4:11, ang tao magasulti ingon sultian sa pulong sa Diyos. Ang tao magalagad ingon nga may gahum ay natag sa Ginoo. Ambot pa sa buti, Apostol Peter, makita ng mga tao si Kristo sa iyo. Nung nakabig ko mga kapatid, di balikan ako doktor, sinukrusapal ni balibad sa ako. Dayo ko sa Ginoo. Pagwala ko sa mga parente, ay dili ko paminaw. Ilang ko noon na, ay, ano sa di balay tayo. Kinabuhi. Pero niyamot ang 5 katuig na po, 5 o 6 katuig. Mahuman silang balay, ako na imbitaron. Pero nasili pastor. Nasili pare. Pero imbitaran ko, ay, bukante. Yung pastor niya eh. Isa yung buot, hindi ka mong tang. Imbitaron. Dito po tayo siya, naman nilang swimming pool. Ante, kami nung pare, may buot po si pare. Ikaw mo lang. Ikaw ba naman din? Pero sa inyo, nakita na mo ang kabakuhan, ikaw unsa ka sa una. Na-transform na si Kristo, kaya mo, hindi na ikaw. Ang makita sa tao, bilabong na itong daan niya, dimboy. Ang nakita, bako na nga dimboy, bako na nga tao. Hindi mabigyan ng mga tao na purihin ang Diyos dahil sa iyo. Yan po ay kadaugan. In the name of our Lord Jesus Christ. Sino gusto maging ganyan? Na makita na hindi na ikaw, kundi si Kristo na makita sa mga tao. Nakaka na po ng Pilipino talaga ng pastor kasi nagpapasok. Pero hindi na pumunta sa Pilipino, pumunta sa sila. Ang nangyari, pagkita namin sa mga
Classmate ko, uy, first lieutenant na? Kapitana? Pero ako nag-lecture sa ila. Dito sa Air Force. Kaya speaker ako sa Air Force. Siya, ikaw nga, grabe na mo ba? Yung mga kapitan siya, mas grabe hindi pastor. Bakit nakaupo lang kami dito? Tinutulungan mo kami. Kung sabi ko, dahil to kay Kristo, hindi dahil sa akin. Sundalo kayo sa gobyerno, ako sundalo ni Kristo. Amen. Pero doon sila nakaupo, mga piloto. Ako nagturo sa kanila. Ang tinuro ko sa kanila, back to the origin of the values. Kasi yung team ako ay moral values. Kasi naman nagturo sa'yo, sabi ko sa Kernel. Sino nagturo sa'yo kanil? Yung teacher. Sino nagturo sa teacher mo? Yung teacher. Sino ba nagturo sa teacher? Yung teacher. Ang punto ko tao nagturo sa'yo. Eh, siyempre, pastor tao. Sino teacher natin? Si Kristo. Hindi nakita. Totoo, may natuturo dito mga kapatid. Nakita niyo tao, pastor, teacher. Pero sa araw-araw natin yung gawain, yung vision, yung espiritu ng Diyos na ngaral na usap sa atin habang tayo ay nakipag sa Kanya. Yan po ang napakaganda po sa relasyon natin kay Kristo. Papasok ko sa Air Force yung first time ko. Mayroong nagka-escort, gano'n. Sabi ko, huwag kang mag-asalot-salot. All the glory of God, pastor, tanggalin kami kayo. Sino pang hindi kami nag-gano'n? Sabi ko, ano ko magawa dito? Pagtindig gano'n, I give the glory to God. I am the servant of God. Trabahan lang pa ako ng Panginoon. Sabi ko sa kanila, bakit po ang ating bansa, spiritual and moral decay ang nangyari sa atin? Kasi changing the standard and values of God. Sabi ko sa kanila, bakit nangyari ito? Medyo, bakit nangyari? Kasi po, pinalitan natin ang imahe ng Diyos. Imbes po ang Diyos ay hindi nakita, pinalitan natin ang mukha ng mga tao, mukha ng mga agila, mukha ng mga ibon. When you change the values of God, when you change the standard of God, our life will be changed. Kasi po ang standard po ng tao ay nandyan po sa Diyos. Originally. See? So ate, tingnan yung bansa natin ngayon, anong nangyari? Hindi na po alam kung anong tama mali. Bakit? Kasi hindi po standard ng Diyos ang ginagamit ng ating mga pinuno. Dapat yung bansa natin babalik sa totoong liwanag sa mga turo ni Kristo. Amen. Sabi ni Jesus Christ, di paano ka makita ng liwanag? Yung mata mo, puro na mga puro na. Ha? Pasalamat po tayo mga kapatid. Pasalamat po tayo. Nahinirang tayo ng Diyos sa kaligtasan. Sino ba na pasalamat dito sa dahil sa kaligtasan? Unang Korinto 1:6, ipilit sila sa mga timawa, mga ubos o gintang, aron sa kaulo sa kalibutan. Uy, kung sa naman taon ta, di ba taangayan luwason? Pero tungkol sa kaluoy sa Diyos, yato ka, katindog din eh. Maayo kayo ang Diyos. Because of His grace, because of His mercy, yato ka din eh. Uy, kung basiyan ang unsa tang klase na tao, di tangayan. Dagan mas angayan. Pero dili mo nagibasiyan sa Ginoo tungod sa atong pagtuo, paniniwala sa Panginoon. Unang Korinto 1:6. 1:26, sapagkat masdan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Ano yun? Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ano yun? Sige. At ang mga bagay na mababa na sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ng Diyos ay pinili ng Diyos, o ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, Tuloy mo. upang walang laman na magmampuri sa harapan ng Diyos. Amen. Alam
Alam niyo ba sa Biblia kung saan makapunta si Kristo? May mababago sa lugar niyo. Pag makapunta na si Kristo sa buhay mo, bago yung pag-isip mo, yung puso mo, at saka direction ng buhay mo, mabago na. Hindi mo na priority ang sanlibutan. Hindi mo na priority yung trabaho mo. Hindi mo na priority yung buhay mo. Ang priority mo na ang kaloob ng Diyos. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano bang seek natin first? The kingdom. Second is the righteousness. The kingdom and ang katuwiran ng Diyos. Seek ye first the kingdom and righteousness. Saan ba yung sarili mo doon? Saan ba? Naka-first ba? Hindi sinabi niya, seek ye first yourself first. Ano sabi niya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kingdom before yourself. Righteousness before yourself. Nakuha mo yung patid? Kingdom of God before yourself. Sa nature po natin, sa hindi pa tayo naligtas, una yung sarili natin. Amen! Eh, hindi pwedeng hindi una ang sarili ko. Sabi sa laman mo. Pero sa Biblia, seek ye first the kingdom. Kingdom before yourself. Amen! Seek ye first the righteousness. Righteousness before yourself. Righteousness before your neighbor. Righteousness before your family. Ano yun sabi ng Biblia? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness above yourself. Kaya ba natin gawin yan? Hindi natin kaya yan sa ating sarili. Kaya natin yan kasi nandito na ang pag-isip ng Kristo. When Paul received a vision from God to Macedonia, o sabi na sa Sibano, o diha. Muna pag-ano na mo, when I received the vision, may problema sa pera, may problema kami sa panita kasi hindi kami pero Tagalog, Pastor. I can speak gamay lang, konti lang. Pero with the help of God, uban sa tabang si Ginoo, huwag ko nagbasi kung sa mga terang di basiya, isubo isa Ginoo. It is the Spirit who convict. It is the Spirit who convince. Amen? Doon kami sa Laguna, nagwali ako, may Indian. Hindi nakakaintindi ng Tagalog. Yung English, pareha kami, hindi masyado marunong. Pero sabi niya sa akin, Pastor, kailan mo? Sabi niya sa kanya interpreter, magpapabaptis po na siya. Sabi ko, intindihan kaya niya. Sabi ko sa akin, nahirapan niya ako makaintindi, si Indian yan eh. But I believe in myself na ang mag-convince sa tao isang Espiritu ni Kristo. Sabi ko, sino pinagaling ng Panginoon? Yung pumunta na masakit ang pastor doon, lahat ay pinagaling. Hindi ko yung trabaho, yan ang Panginoong Diyos. Ang trabaho natin, unahin natin ang kaharian ng Diyos at unahin natin ang tuwiran ng Diyos. Siya na ang bahala sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Punta kami sa Metro Manila. Gawa lang nagawa ng salita ng Diyos. Nakalo ng churches, hindi namin sinabi na ganyan yung churches yan, hindi. Kay Kristo yan. Magpapautis mo ka, hindi yan sa'yo, kay Kristo yan. Tayo ay kay Kristo lahat, walang sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay kay Kristo, yun kay Kristo. Kami po ay isang servant lang ng Panginoon. Co-workers lang ng Panginoon. Kaya, alam mo yung pastor yung sinabihan ng Diablo doon sa amin. Kasi nag-mission kami, mayroong sinabihan ng Legion. Every second. Yung tinig ni pastor iba-iba, babae, lalaki. Ano ba yung balbal sa aswang ko sa dito? Aswang din ba? Ang aswang. Pagka dating ko ni pastor, sabi ng demonyo, nandyan na sila pastor. Pero walang signal. Sabi ng pastor, bakit alam nila walang signal ah? Dating namin doon, iba-iba yung tinig. Babae, lalaki, tsaka sabi ng Diablo, kilala kita? Sabi niya sa akin, tingko sa pangalan ng Panginoon Diyos, umalis ka. Wala kang lugar sa katawan na binili na ni Kristo. Napakatagal. 2 oras, pastor. Ang last is yung espiritu ng aswang. Alas 3 ng hapon, parang may wak. Ikaw na naman. Wak dito. Iyan pala
lang demon possess, yun pa nga gumagano. Nagkapinamig ang manaman, yung to ang, yung ano na, pastor, natumba. Kung ka na natumba, iayon na. Ibangon mo kontro, sa pastor. Pandong ko dili nang gayon na sa Ginoo. Amalo mo kapatid, mga duha ka pagikan sa umpag, uli naman ni. Nigawas ko murag lingin pastor. Gusto ka nang maglingin, nga na balibo. Muna ito kapos, nabuwa ka siya. Kasi sa mga tao, gamahanan yun ang Diyos na pastor yung buhay. Kapag sinabihan ka dito, gitarista. Pero kumuha siya luwasan ni Kristo, balbal na siya. Aswang na siya. Ay, may luwas dito, luwas pa na ano. Wakwak na siya. So tawag ito pastor nga na, lingin ba? Wakwak na siya, aswang. So, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dinita siya. Ngayon, ay gitarista. Mayroon din ako nabutis mo na isang aswang talaga pastor. Noon sabi ko, hindi ko naman ng aswang. Wala sa Biblia, witchcraft, wala sa Biblia. Eh, para matuwa ka pastor, nakuido ka. Agimat ba dito sa Tagalog yung ano? O, tingting, nakuido ka tingkwan pastor. Para palupad o para pawala. Yung para palupad, para pawala ba? Tingko na, kung sa bagikani, kung sa bagikani. Tingko, dagan na kayo nakaon, sister, siya, wala na makapalo pastor, kung mapunta ko na. Di man po siya po na siya. Tingko, gawas ko ng iyang mga silingan, yung mga balbal sa putuho ko. Di ba, tismana mo sa Ingong River? Kasi ito naman parang mo ni mga baptist. Pastor, nga nang ibutismo ani mo mo ang iso ka lang may kaya mag-ibutismo mo yan, ano pa butismo mo rin? Isang aswang, naging Kristiyano. Nakating sa National Conference doon sa Dalangan, ipinakilala ko sa mga brother. Ito yung aswang noon. Ano yung aswang? Noon yun. Binago ng Panginoon sa ingon sa tigulang, bayan ginutala, maulang ko pastor, pero may tinuod man. Maulang ko siya kang konpro, tinuod daw. Basta kapagpayala ko, ito yung aswang noon. Ambak mo kisulan kaya aswang. Ay, hindi na, noon yun. Ay, hindi sabi. Sabi na sa akin, pastor, sa una, mong kalubihan may mga wan. Nung aswang pa ako. Sa naging Kristiyano ako, dagan na kayo mga wan to, lubi. Sa una ko na mga hulong lubi, bisa manubuhay mga wan. Kung naging Christian siya, marami na naman kinakawan. Ikaw bahala ni mga wan, basta maluwas na ka. Luwag, bakit siya kalubihan, pastor? Luwag na kalubihan. Ikaw tanawa ang atong simbahan. Buslot na kalumpang. Sa sibot pasabot ni mo, pastor. Kung sa'yo nasa imo, kung kalubihan. Kaya paayon ni mo na ang kalubihan. Sumala sa imo. Sige mo niya, tumba niya yung mga kalubihan. Ibalik yan yung uban. Paayon na simbahan. Pabalik ako dito because ko ni pastor. Bago na. Sabi mo ikaw sabi yun ng Panginoon. Aswang nagpagawa ng tirahan ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Walang imposible sa Diyos. Kaya anong buhay natin ngayon? Tumulong tayo sa gawain ng Diyos. Inabantok ko sa inyo, ang isang aswang daw, nagpatuko ng simbahan. Oo, natinawad na. Sabi ko sila, kung ang isang aswang noon, kaya magpanunanggan, kayo, hindi kayo aswang eh. Sabi ko sa mga tao na. Sabi ni Pastor Ronda, bye. Ang bingan kin nato ang grasya sa Ginoo. Iya kini sa Diyos. See, kahit ano ka naman, pwede kang gamitin para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili man siguro pagtukod o balay ng buwanan, pero basi pwede ka mag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung dili man siguro ka mag-share, basi magamit ka pang hatag pamphlets. Kung dili man siguro maghatag pamphlets, basi magamit din ka mang-imbitar. Ay, ito dito sa barangay pride. Mag-fellowship ta. Kasi sa katawan hindi parehas ang function, pero may function. Amen. Hallelujah. Amen! Amen po! Praise the Lord. Naku na yung punto mga kapatid. Hindi tayo magkaparehas ng function, pero pag mag-function tayo, mag-glorify po ang Panginoon natin. Amen. O, hindi katulad na isang asong, napatayo siya ng house of prayer. Kung hindi natin kaya, mag-imbita tayo. Doon tayo sa barangay tayo, fellowship tayo. O kung kaya mo mangaral sa salita, mangaral kasi ng Diyos. Para po sa kalulatian ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Alam niyo ba, kung ang tao ay nakaganon, ganun dito, alam niyo ba na pag yung half body niya hindi naka-function, anong tawag doon? Ang half niya body dito hindi naka-function, anong tawag doon? Paralyzed. Pag ang katawan niya
may Kristo pa, hindi nakafunction. Ang tawag doon? Balado. Kailangan mag-function po tayo. Kung ano man yung gift natin sa Panginoon, mag-function po tayo para sa kalulatian ng Panginoon. Amen po? Nagsimula ng revival ng Samaria, isang babae lang, sabi niya, tingnan niyo. Sabi niya siya daw si Kristo. Isang imbitasyon lang, naging revival sa Samaria. Imbitasyon lang. Amen po. Pag mahihain ka, mag-testimony ka. The greatest preaching is testimony. Testimony is a real life event. 10 times more powerful than a sermon. Real life testimony. Amen. Kako testimony ko. Walay kaparehas imong testimony. Ito yun na para may mayang Diyos kasi mong kinabuhi. Amen. Real life event in your life is 10 times more powerful than a sermon. So dahil mo nang i-share, di ba ko kasi din mo. So ayaw kadlo i-share na. God, anta ito sa barangay 5, sa makalapit ang pastor, o kabalo sa mga ubang iman, ito ta, mag-fellowship ta, magsimba ta. Kasi gamahan ng Ginoo. Amen? Kung may masakiton, kapayahan Diyos namin. Amen po. Patay, bano ka ni patay. Isang lahon, inuan kanina. Isang lahon, ipandungan ito sa Hingog City. Nakabasa na ko sa Biblia ang sangula. Leper. Ano sa sangla yung Tagalog? Kitong? Kitong ba yan ba sa kitong? Kitong. Tumutulong na yung ganun. Pang ganun mo rito, pag walang sinupin, yung palit na walang cut. Sabi sa akin ng isang kapitan, Pastor, ngayong, sabi sa inyo sa ako, Pastor, na isang lahon, yan nagpuyo, is pangpang. Kaya tagaan siya ang mga pagkaon, ihulog na dito. So layo man kayo, Pastor, is pangpang. Pao na lang mo, sis pangpang, pag malusot, so pao ka na mas yung kampo, dala na sa daplin sa nalan. Layo pa lang, Pastor, baho na kayo itong. Napakabaho. Natulog. Sabi ko, Tay, kumusta? Kumusta, Tay? Sa Pastor, makaya ang akong sangla, kung makaya akong pagkahanapin mo sa kita, pwede makaya, Pastor, ibihan ko sa kasawa. Pagbiya pag sa Pastor, ikaw pag inong kwarta, ikaw pagkaway po amon ka sa human ka pahimos di sa mas pa ka. Ikaw pag inong kwarta. Wa naman akong walay, Pastor, kay tungkol kay Kristo. Ikaw siya gusto ko hatong siya doon sa iputay. Ikaw, Pastor, gusto ko makita, ikaw sa namin, so sana. Mo nahulog ang mga imbis din mo siya. Kita rin ko niya. Si Pastor, muna akong bata. Pagtanong na siyang lawas, hilak siya. Ano man, kita niya isang lawas. At pa niya, mas may pagbuaw kita. Kung tayo ayaw kadlong, ang Diyos na nag-ablis ng tanaw mo yung mag-hilo sa imsan, ipandungan ako siya. Ikaw Ginoo, ang napulo, imong gihinluan, yan yung sa akin mabalik, kang makahimo ka. Natubitaw niyang sanglang nga basa, nauga. Pero nahulog ka panit sa bata. Tumatik niya sa iya. Tulong mo ito kapangkog, iyasa na ito, nyambak. Dito sa tanang nasinggit, dalay ko na nagalis siya lang sige, dalay ko na nagalis siya lang sa Ginoo. Ang saklahon, nahindo na. Kinsa to? Si Ginoo Isus. Hindi niyo makita. So, walay butang dili mahimo sa Diyos. Ang importante lang mga kapatid is yung buhay natin, yung isip natin, yung buhay natin para sa kalulatian ng Panginoon. Bakit di pumunta dito? Tanong mo yung sarili mo. Bakit yan dito? Dahil po kay Kristo. At hindi lang ikaw may sadya kay Kristo, may sadya din si Kristo sa buhay mo. Anong sadya niya? Para gamitin ka niya sa kanyang kalwatian. Sabi ng Diyos kay Pablo, tumindig ka kasi gagamitin kita. Amen! Niya ka rin, gagamitin ka sa Diyos. Hindi lang siguro pala kang Pablo, pero like to you ang Diyos ay mga. So, salamat kay missional, magdiwas na dito sa Kutsyon, itulad sa Ginoo. Pumuro na itong panahon. Yung Tagalog, pasensya na, hindi kami experts sa Tagalog. Bisaya, why problema. English, kunti-kunti lang din. Kung saan pa ni, halo-halo na ni. Halo-halo. So, salamat kayo mga kaisunod sa atong Ginoo. Sa Kutsyon, magsugod siguro, mga Lunes, magsugod Pastor, tugod sa Ginoo, Lunes. Atong tema doon is Apostles Doctrine. So, kato, may tema kita kasundon. Nag-study ta. By the grace of God, tugod sa Ginoo, atong first Monday, Martes, Wednesday service. Pag naman, nahiling ko siya din sa Linapakan siguro to. Linapakan.
Alam ko malugasan ng kapit basta kay matuman rin ako na basta mga sa Ginoo. So talagon kay ngalan sa Ginoo, ito kayo yolo, ito pasalamatan ng ngalan sa Ginoo. So sa dili pa, mag-amputa kung hindi na balatian din ni ayon sa Ginoo. Because Jesus Christ is our healer. Kasi kalingkod lang ka niya. Pero kay atong Diyos, Amen? Amen. Kung kusulaan ba ko, nais kasing-kasing, transplant, 1 million. Kaya sa Ginoo, transplant. Hindi na ko itong gapahiling ato sa doktor. Kaya daladuha mong ka ato sa doktor para mahilban niyo mga gayon na ka. Pag sa doktor naman sila, Pastor, tinuod mo isulti. Ikaw, tinuod ang isulti sa Ginoo. Ayaw mo muna ang ako'y gayo. Sige lang Isus ang gayo. Servant rami sa Ginoo. Trabahante rami sa Ginoo. All the glory of honor is belongs only to Jesus Christ. Malaan ka pamahalan ka Diyos. Tuguti nga kung dunay ni balatian ka din Ginoo. Dito sa cross sa Kalbaryo, imong puno ng Ginoo, by His stripes, we are healed. Giayon namin mo Ginoo. Kaya ang imong dugo sa cross sa Kalbaryo na simbolo sa mong kaayuhan Ginoo. Sa Ginoo Hesus, imo kani nga trabaho ang pag-ayo ug ang pagluwas sa mga tao kami mga trabahante limo Ginoo gamito na imong pagsulti apan ikaw mo i-convince sa mga tao Ginoo nga maayo ug maluwas Ginoo. Lord, we are very thankful nga nakabisita mi diri nga church kag na Ginoo sa Barangay 5 ug sa mga isunan nga nakadungkon Ginoo. Lord, ikaw ang mga pauswag sa pagtuo, mga pagpus sa mga kinabuhi ug magamit ka namo alang sa imong kahimayaan Ginoo. Ug Lord, kung doon naman ay balatian ka rin Ginoo, muli siya ang Diyos nga nila ang kaayuhan sa imong alang Ginoo Jesus. Tungod kay ikaw, walay kabaguhan. You are the same as today, today and forever. Sa maayong istanan Ginoo, in Jesus name, amen ug amen. Ito palakpakan na ito ang Panginoon Diyos. Father, bless you, Pastor, sa pagdala ng salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God is good. And all the time. Tunay po napakabuti ng Diyos. Mga naman po mga kapatid na kung paano po tayo ay nabusog ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Pagkain hindi nasisira, hindi napapanis mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay narito na mga kapatid sa paalala para sa gawain sa sunod na linggo, mga minamahal, ang ating song leader, ang ating Ma'am Colin pa rin, at ang ating mensahe, ating Pastor Adel, mga minamahal mga kapatid, at si Brother Noy, maghanda na rin kasi si Preacher Ray, alis na po, uwi na siya ng Iloilo, mga kapatid. Meron pang paalala? Wala na ba? Ay, crusade. Yung sa crusade po mga kapatid, yung sino pong willing na pumunta, ano po tayo mga kapatid, pwede po tayo pumunta sa Butcheron. Butcheron. Bukas na po yung start. Sino po may gusto pumunta sa Butcheron. Start po bukas po yung mga kapatid. Wala na pala. Kung wala na po mga binamahal mga kapatid, tayo po narito na sa pansamantalang pagkatapos. Pinipino po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastor Arnel Puso. Kasama na po ang ating pagkain. Praise the Lord. Tuwing lahat mga kapatid, kailangan ko sa ating gusto ko. Sabihin natin ay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat Sidaw. Yes, Lord.
mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Purihin ka ang Panginoon. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Sa araw na ito, na binigay mo, Diyos, sa bawat isa. Salamat sa iyong mga mensahe na amin napakinggan. Isa na namang kalakasan, katagumpayan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat. At di mo pinagkait, Panginoon. Nagpadama ka, naramdaman namin na narito ka, Panginoon. Sa aming piling, sa iyong mga anak, ang kalakasan, Panginoon. Pananabumpay habang kami naghihintay sa iyo. Maraming salamat sa kagalakan, Panginoon, sa mga buhay na patutuan na aming napakinggan. Salamat, O Diyos. Salamat, dalangin namin na lagi kayong manguna, lagi kayo ang may taas sa aming buhay. Salamat. Gayon din, O Diyos, dalangin namin sa aming paghihiwalay, sa aming pag-uwi, iyong gabayan, ang bawat isa, O Diyos, na may pasasalamat, pananabik sa iyong piling, sa iyong gawain, sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, ang kagalakan ay aming dadalhin habang kami, Panginoon, ay naghihintay, Diyos. Salamat po, Diyos. Dalangin namin ang aming pagsasaluhan ito magbigay ng kalakasan at kalusugan sa lupang katawan, O Diyos. Ito'y magamit namin, Panginoon, habang kami ay nagpupuri ng papasalamat. Salamat din, O Diyos. Maging sa mga nag-prepare nito yung pagpalain sa malaking gawain, O Diyos. Sa iyong papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Nagkamayan tayo, mga kapatid.